Maligayang pagdating sa mga lolo, lola, tito at tita sa channel na kwentong Lola Vault. Noong araw ng Pasko, nilock ng aking anak ang pinto at sinabing, "Hindi ka na parte ng pamilya namin. Layas." Nakita ko ang kanyang asawa na tumatawa sa likuran niya. Ngunit sa halip na magalit, tumango na lang ako, sumakay sa aking lumang kotse at tumawag sa telepono. Pagkalipas ng 5 minuto, tumayo ang lahat ng mga bisita mula sa hapagkainan at umalis, at naiwan silang dalawa sa isang walang laman na bahay. Ito ay isang pagtataksil na nangangailangan ng hustisya at ibinigay ko iyon sa pamamagitan ng pagbaligtad sa kanilang mundo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Tay, bakit hindi ka katulad ni Don Pedro? Siya ang tunay na lalaki na may tunay na pera. Ang mga salitang ito ay tumama sa akin na parang maso sa dibdib. Nanigas ako sa pintuan ng sala, nakatingin sa anak kong si Carding, na inaayos ang kanyang mamahaling Rolex, isang relo na malamang ay mas mahal pa sa buwanang pensyon ko. Ang kanyang designer jacket ay lapat na lapat sa kanyang balikat, tila sinukatan para sa kanyang tagumpay. Lahat ng tungkol sa kanya ay sumisigaw ng kayamanan na kailanman ay hindi ko nakamit. Anong sinabi mo sa akin? Ang boses ko ay mas mahina kaysa sa gusto ko, halos pabulong na lang. Umirap si Carding, ang parehong galaw na ginagawa niya noong teenager pa siya kapag inuutusan ko siyang maglinis ng kwarto. Pero ngayon, dala na niya ang bigat ng kalupitan ng isang matanda. Narinig mo ako, si Don Pedro, nakapagpatayo ng imperyo. Tignan mo ang lugar na to. Mapanghamak niyang itinuro ang aking simpleng mga kagamitan, ang luma ngunit malinis na sofa kung saan ako gumugol ng hindi mabilang na gabi sa pagtulong sa kanya sa homework. Kumulo ang dugo ko. Ang mga pako at martilyo na yan ang nagbayad ng pag-aaral mo sa kolehiyo, bawat sentimo. Isang kolehiyo na halos hindi nakatulong sa akin hanggang sa mapangasawa ko si Bea. Inayos niya ang kanyang silk tie nang may pagkadismaya. Si Don Pedro ang nagbigay sa akin ng totoong oportunidad, totoong koneksyon. At ikaw? Pinabagal mo lang ako gamit ang mentalidad mong pangmanggagawa. Nanginig ang mga kamay ko habang nakahawak sa hamba ng pinto. 40 taon ng pagdodoble shift, mga hapunan na hindi ko nasalo at sakit ng likod. Ang lahat ng iyon ay nauwi lang sa pagpapabagal sa kanya. Ibinigay ko ang lahat para sa'yo. At ano ang napala ko? Isang ama na nakatira sa bahay na mukhang bodega ng karpintero sa paningin ng mga bisita. Ang tawa ni Carding ay matalim, nakakasugat. Alam mo ba kung gaano ako nahihiya kapag tinatanong ng mga kaibigan ni Bea ang tungkol sa pamilya ko? Pagmamay-ari ni Don Pedro ang kalahati ng commercial district sa syudad. At ikaw, anong meron ka? Mga power tools. May naputol sa loob ko. Ang pagtitimpi na inalagaan ko sa loob ng 37 taon bilang magulang ay tuluyan ng nabasag. Labas. Itinuro ko ang pinto sa harap gamit ang matatag na daliri. Ngayon din. Nako, huwag ka ngang magdrama na parang kawawang ama. Alam nating pareho na hindi na ako bagay sa lugar na to. Hindi na ako bagay sa'yo. Humakbang si Carding patungo sa pinto, bawat hakbang ay puno ng paghamak. Siguro panahon na para tanggapin mo na ang ilang tao ay nakalaan para sa mas malalaking bagay. Bumagsak ang pinto nang napakalakas kaya't yumanig ang mga litrato ng pamilya sa istante. Naiwan akong nakatayo sa biglaang katahimikan. Iniisip kung ano ang kakatapos lang mangyari. Ang anak ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta. Ang teenager na ipinagmaneho ko sa bawat practice ng basketball ay kakatapos lang baliwalain ang 40 taon ng buhay ko bilang walang kwenta. Sa labas, may narinig akong kaluskos ng bakal, mga yabag sa graba. May kung anong hinihila sa semento. Masyado akong pagod emosyonal para tignan pa yon, kaya napaupo na lang ako sa paborito kong upuan. Yung may maliit na butas sa katad mula sa kalokohan ni Carding noong bata pa siya gamit ang gunting. Ginawa ko ang aking gabi-gabing ritual na parang multo, isinasabit ang aking work shirt sa aparador ng walang emosyon. Ang refleksyon ko sa salamin ay nagpapakita ng isang 70 anyos na lalaki na biglang namukhaan ang kanyang edad. Ang mga salita ni Carding ay umalingaw-ngaw sa bawat galaw. Tunay na lalaki na may tunay na pera. Habang nagsisipilyo ako,
Hindi ko matakasan ang alaala ng 8 taong gulang na si Carding na proud na ipinapakita sa mga kaibigan niya ang toolbox na iniregalo ko sa kanya noong Pasko. Ang tatay ko ang gumagawa ng lahat, sigaw niya noon sa tuwa. Kailan napalitan ang pagmamalaki na yon ng kahihiyan? Naalala ko ang gabing iyon nang magtrabaho ako hanggang 3:00 ng madaling araw sa isang proyekto at dumiretso sa graduation ni Carding sa high school. Suot ang damit na may mantsa ng kape at may kalyo sa mga kamay. Pero umabot ako. Niyakap ako ni Carding pagkatapos bumulong, "Salamat sa laging pag-aalalay sa akin, Tay." Ang parehong mga kamay nakakatapos lang niyang itakwil bilang simbolo ng kapayakan. Ang pagbabayad sa kolehiyo ay nangahulugan ng 8 oras na trabaho araw-araw sa loob ng 3 taon. Pinalampas ko ang mga hapunan ng pamilya, isinakripisyo ang mga katapusan ng linggo, at hindi sumama sa mga bakasyon kasama ang mga kaibigan. Bawat sobrang kita ay direktang napupunta sa kanyang education fund. "Gusto kong makuha mo ang mga oportunidad na hindi ko naranasan," sabi ko sa kanya noong mga panahong iyon. Mukhang nagpapasalamat naman siya noon, naiintindihan ang sakripisyo, ngunit nagbago ang lahat nang bumisita siya sa mansyon ni Don Pedro sa unang pagkakataon. Naalala ko pa ang gabing iyon nang umuwi siya galing sa hapunan ng pamilya ni Bea, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng gutom na hindi ko pa nakita noon. "Tay, dapat makita mo ang bahay ni Don Pedro. Parang galing sa magazine. May wine cellar, marmol ang sahig, mga painting na mas mahal pa sa buong barangay natin." Ang boses niya ay puno ng pagkamangha, pero sa ilalim nito ay may mas madilim na bagay. Inggit. Doon nagsimula ang mga pagkukumpara. Sa una, banayad lang. Sabi ni Don Pedro, mas magandang investment ang portfolios kaysa sa pension plans. Tapos naging mas matapang. Siguro dapat business ang kinuha ko imbes na engineering. Hanggang sa naging mapanuring tingin tuwing bibisita siya sa simple kong bahay, na parang nakikita niya ito sa bagong kritikal na mga mata. Naging maikli ang mga tawag sa telepono. Dumalang ang mga imbitasyon sa hapunan. "Pasensya na, Tay. May event ang pamilya ni Bea," ang naging palagi niyang dahilan. Sinubukan kong hindi pansinin kung paano nagbabago ang boses niya kapag pinag-uusapan si Don Pedro. Puno ng respeto, katulad ng paraan ng pagsasalita niya tungkol sa akin noon. Noong nakaraang Pasko, dumating siya ng huli ng 1 oras na may dalang mamahaling regalo na parang obligasyon lang at hindi galing sa pagmamahal. "Tinuturuan ako ni Don Pedro tungkol sa tax benefits," sabi niya habang binubuksan ang relong ilang buwan kong pinag-ipunan. Ang pagbibigay sa charity ay pwedeng maging strategic. Kahit ang mga regalo ko ay naging leksyon sa bago niyang pilosopiya. Pinanood ko ang pagbabago ng aking anak mula sa isang batang proud sa kanyang amang karpintero tungo sa isang lalaking ikinahihiya ang kanyang pinagmulan. Bawat pagbisita ay nagpapakita ng bagong pagbabago. Designer na damit, praktisadong paraan ng pag-uusap tungkol sa stocks at kaswal na pagbanggit ng mga eksklusibong club at business lunches. Ang komprontasyon ngayong araw ay hindi biglaan. Ito ay ang hindi maiiwasang katapusan ng ilang taong paglayo ng loob. Hindi lang manugang ang nakuha ni Don Pedro, ninakaw niya ang anak ko. Siguro hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa simpleng katotohanan na sa mundong ginagalawan nila, ang mga sakripisyo ko ay tila walang halaga. Habang nakahiga sa kama, tumingin ako sa kisame at sinubukang alalahanin kung kailan huling tinanong ni Carding ang tungkol sa araw ko, sa kalusugan ko o sa kaligayahan ko. Ang katahimikan ay umabot na ng ilang buwan, siguro taon pa. Kailan ako naging hindi importante sa batang naging sentro ng buong buhay ko? Ang bahay ay lumagitik sa pamilyar na tunog, ang kahoy na gumagalaw, ang pundasyon na nag-a-adjust, ang banayad na protesta ng bahay na nagprotekta sa amin sa mga bagyo at kapistahan. Ang bahay na ito, na itinuturing na ngayong kahiyahiya ni Carding, ay naging kanlungan niya sa bawat problema noong bata pa siya. Sa wakas ay nakatulog ako bandang hating gabi. Ngunit kahit sa pagtulog, hindi ko matakasan ang eko ng kanyang mga salita. Ang ilang tao ay nakalaan para sa mas malalaking bagay. Malinaw na hindi ako isa sa kanila. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa kurtina ng kwarto, masakit sa mata.
Ang aking mga kasukasuan ay nagreklamo habang bumabangon ako, bawat galaw ay paalala na ang 72 taon ay may kapalit. Ang digital clock ay nagpapakita ng 8:15 a.m. Mas tanghali kaysa sa nakasanayan, pero ang emosyonal na pambubugbog kahapon ay mas nakakapagod kaysa sa anumang pisikal na trabaho. Naglakad ako papuntang banyo, iniiwasan ang refleksyon ko sa salamin. Tinatawag ako ng kape mula sa kusina, nangangako ng caffeine na kailangan ko para harapin ang panibagong araw sa bagong realidad na ito, kung saan ang tingin ng anak ko sa akin ay isang kahihiyan. Ang routine sa umaga ay tila banyaga pagkatapos ng gulat kahapon. Suot ang lumang flannel shirt at maong, gumalaw ako nang wala sa sarili habang paulit-ulit sa isip ko ang malupit na salita ni Carding. Mentalidad ng manggagawa. Ang pariralang iyon ay tumusok na parang tinik. Bumuhos ang niebe, snow. Kagabi, binalot ang aming simpleng barangay sa puting kumot na nagpamukha sa lahat na mas malinis kaysa sa totoong anyo nito. Ang pamilyar na ritual ng pagtitimpla ng kape at pagkuha ng dyaryo sa beranda ay karaniwang nagpapakalma sa akin. Nagbibigay ng istruktura sa mga araw na minsan ay tila walang laman pagkatapos ng pagreretiro. Ngunit paglabas ko sa malamig na hangin, agad kong napansin ang kakaiba. Ang mailbox ko, isang simpleng itim na metal na ikinabit ko, 15 taon na ang nakakaraan, ay tabingi sa poste. Ang pinto ay nakabukas sa hindi natural na anggulo. Lumapit ako ng dahan-dahan, ang hininga ko ay bumubuo ng usok sa malamig na hangin. Ang sira ay hindi aksidente. May gumamit ng baseball bat o bareta para upiin ang metal, sadya at may masamang intensyon. May mga bagong gasgas na sumira sa ibabaw at ang poste mismo ay maluwag na, nakatagilid ang buong istruktura papunta sa kalsada. Mga salbaheng bata, bulong ko. Bagaman ang katumpakan ng pagkasira ay tila hindi random, hindi ito kalokohan ng teenager. Ito ay sadya, personal. Ang alaala ng tunog ng bakal na kinakaladkad kahapon ay biglang nagkaroon ng saysay. Yumuko ako para tignan ang base. Ang tuhod ko ay nagprotesta sa galaw. Mga bakas ng paa sa niyebe sa paligid ng mailbox, size 10 o 11 na bota, bakas ng matanda. Tumagos ang lamig sa damit ko habang sinisikap kong buuin sa isip kung ano ang nangyari pagkaalis ni Carding. Habang naglalakad pabalik sa bahay bitbit ang dyaryo, nakaramdam ako ng hindi pamilyar na kilabot sa aking likuran. Sa 40 taon ng pamumuhay sa lugar na ito, hindi pa ako kailanman naging target ng bandalismo. Ang timing ay tila masyadong sakto para maging nagkataon lang. Sa mainit na kusina, nagsalin ako ng kape sa paborito kong tasa at binuksan ang dyaryo sa mesa. Ang pamilyar na kaginhawahan ng umaga ay dapat sanang nagpakalma sa akin, ngunit nawawala ang konsentrasyon ko. Lumalabo ang mga salita habang bumabalik ang isip ko sa sirang mailbox. Sa mga makamandag na salita ni Carding, sa lumalaking katiyakan na ang away kahapon ay hindi pa tapos. Naisip kong tumawag ng pulis pero winaksi ko ang ideya. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Ang mailbox ko ay binaboy sa parehong gabi na tinawag akong talunan ng anak ko. Iisipin nilang isa lang akong paranoid na matanda. Lumamig na ang kape habang nakatitig ako sa mga headlines na hindi ko maintindihan. Balita sa sports, taya ng panahon, lokal na balita. Walang makatago sa ulap ng pangamba na bumabalot sa akin. May tila mali, kulang, na parang ang away kahapon ay unang yugto pa lang ng mas malaking palabas. Sinubukan kong mag-focus sa crossword puzzle. 7 across, pagtataksil ng kapamilya. Ang irony ay hindi nakalampas sa akin, pero hindi ko man lang magawang tumawa ng mapait. Ang orasan sa kusina ay patuloy na tumiktak papuntang 9:00. Sa labas, nagsisimula na ang mga kapitbahay sa kanilang araw. Nagbubukas ang mga garahe, umaalis ang mga sasakyan, at ang normal na tunog ng buhay sa subdivision ay nagpatuloy sa kabila ng gulo sa buhay ko. Tapos, tumunog ang telepono. Tinitigan ko ito ng 3 ring bago sagutin, inaasahang telemarketer o wrong number. Ang huling boses na inaasahan kong marinig ay kay Carding. "Tay, ako to." Ang tono niya ay may halong artipisyal na tamis na agad nagbigay alerto sa akin.
Ibang-iba sa kalupitan kahapon. Carding. Pinanatili kong neutral ang boses ko. Makinig ka, pinag-isipan ko ang nangyari kahapon buong gabi. Masyado akong nag-overreact. Ang mga salita ay dumaloy ng masyadong makinis, masyadong praktisado. May nasabi akong hindi ko naman sinasadya at talagang nagsisisi ako. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Pagkatapos ng 40 taon, alam ko kung kailan nagsisinungaling si Carding at mukhang naging siningnan niya ito. Mukhang malinaw naman ang nararamdaman mo kahapon. Hindi. Yun na nga eh. Stressed lang ako sa trabaho, sa pera, sa lahat. Alam mo naman ang pamilya ni Bea. Tumawa siya pero tunog hungkag. May malamig na bumara sa sikmura ko. Ang Carding kahapon ay malupit pero tapat. Ang bersyon na ito ay tila mapanganib sa kanyang panlilinlang. Sa totoo lang, patuloy niya, kaya ako tumatawag. Gusto sana namin ni Bea na imbitahan ka sa Christmas dinner bukas ng gabi sa bahay namin. Hindi ito magarbo, nandoon lang ang tatay ni Bea, ang mga business partners niya at ibang kamag-anak, lahat matagumpay at mayayaman. Christmas dinner? Hirap na lumabas ang mga salita. Ang hapunan ay 6:00. Magluluto si Bea ng sikat niyang roast. Dapat humindi ako. Ang bawat instinct ko ay sumisigaw ng panganib, pero isang desperadong bahagi ko ang gustong maniwala na nagsisisi talaga ang anak ko. Sige, palagay ko makakapunta ako. Fantastic. Oh, at Tay, baka pwedeng isuot mo yung magandang suit na ginamit mo sa libing ni Nanay. Mahalaga ang first impression sa kumpanya ni Don Pedro. Tumahimik ang linya sandali at nakarinig ako ng muffled na boses sa background. Tapos ang boses ni Carding, malayo pero rinig, na parang nakalimutan niyang ibaba ng maayos ang telepono. Naniwala talaga siya. Ang tawa ni Carding ay matalim, malupit. Narinig mo ba yung nakakaawang pag-asa sa boses niya? Grabe ka, boses ni Bea, na mas naaaliw kaysa sumasaway. Sa bagay, aaminin ko, magiging interesante ito. Magugustuhan ito ni Papa, ang matagumpay niyang negosyo laban sa tatay mong karpintero, perpekto ang magiging contrast. Huwag mong kalimutan ang mana, dagdag ni Bea. Kailangang makita ni Daddy kung gaano siya kahigit kumpara sa tatay mo. Ang dinner na ito ang magsisiguro sa atin ng mana at negosyo ng tatay ko. Tama. Sa pagtatapos ng gabi, magmumukhang kaawa-awa si Jose katabi ng kumpanya ni Don Pedro. Makikita ni Papa kung gaano natin siya kamahal at wala nang iba kundi siya. Nanginig ang kamay ko ng sobra kaya muntik ko nang mabitawan ang telepono. Ang komplikadong kalupitan ng plano nila ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Hindi ito tungkol sa pagkakasundo. Ito ay tungkol sa paggamit sa akin bilang kasangkapan sa kanilang manipulasyon kay Don Pedro. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono, nanginginig ang buong katawan. Planado nila ito, hindi lang hapunan, kundi isang emosyonal na manipulasyon, isang pekeng sorry, isang sadyang paghahanda para sa pampublikong kahihiyan. Hindi lang ako tinanggihan ng anak ko, nagpasya siyang gawin akong sandata. Ang kusina ay biglang tila lumiit, ang mga pader ay sumisikip habang ang buong bigat ng kanilang pagtataksil ay lumalapag sa akin. Hindi ito rebelyon ng teenager o dismaya ng matanda. Ito ay kalkuladong kalupitan na dinisenyo para wasakin ang anumang dignidad na natitira sa akin. Napaupo ako ng mabigat sa upuan, nalaglag ang dyaryo sa sahig. Sa loob ng ilang minuto, hindi ako makagalaw, walang maisip kundi ang eko ng kanilang tawanan at ang walang pakialam na paraan ng pag-uusap nila sa aking kahihiyan. Ngunit dahan-dahan, may ibang bagay na nagsimulang tumubo sa dibdib ko. Hindi ang pagkatalo na naramdaman ko kahapon, kundi isang bagay na mas matigas, mas nakatuon. Kung gusto nilang paglaruan ang emosyon ko, kung iniisip nilang magagamit nila ako bilang libangan para sa kanilang mga plano, malalaman nila na ang matandang karpinterong ito ay mayroon pang natitirang mga alas. Tahimik ang telepono sa lalagyan, pero gumagana na ang isip ko. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Tatay, ang karpintero. Ang mga salita ay paulit-ulit sa isip ko. Hindi man lang tatay o papa, kundi ang pangalan ng propesyon, ang klasifikasyon sa lipunan na ikinahihiya nila. Hinawakan ko ang braso ng upuan, hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri ko, nilalabanan ang pagkahilo. Ang hagik-gik ni Bea ay patuloy na tumutugtog sa utak ko.
Tunog ng basag na salamin, ng isang batang babae na nakakahanap ng aliw sa pagpaplano ng kahihiyan ng isang matanda. Magiging interesante to, sabi niya, na parang ang dignidad ko ay isang palabas sa teatro para sa kanilang kasiyahan. Pero ang boses ni Carding ang pinakamasakit. Nakakaawang pag-asa. Nakita niya ang desperasyon sa tono ko nang tanggapin ko ang imbitasyon at nagustuhan niya ito. Ang sarili kong anak ay ginawang sandata ang pagmamahal ko sa kanya. Ginawang bala ang kahandaan kong magpatawad para sa kanilang plano. Tumayo ako ng dahan-dahan, nanginginig ang mga binti. 70 taon ng buhay, 45 taon ng kasal, 37 taon ng pagiging magulang, lahat ay ginawang props sa kanilang palabas para kay Don Pedro. Hindi lang nila ako tinatanggihan, nagpaplano silang gumawa ng circus show mula sa aking pagiging manggagawa. Isang litrato sa ref ang kumuha ng atensyon ko. High school graduation ni Carding. Kaming dalawa nakangiti habang hawak ang diploma niya. Nagtrabaho ako ng 18 oras kada araw para mabayaran ang tuition sa private school na yon. Ngayon gusto niyang gamitin ang mga sakripisyo ko bilang patunay ng sarili niyang kahusayan. May fundamental na nagbago sa dibdib ko. Hindi ang mapangwasak na lungkot kahapon, kundi isang bagay na mas matatag, mas sentrado. Tinuruan ako ng tatay ko na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa kung paano sila tumugon kapag pinabagsak sila ng buhay. Pwede kang humiga na lang at tanggapin, sabi niya noong kinorner ako ng mga bully noong bata ako. O pwede kang tumayo at ipakita sa kanila kung sino ka talaga. Pumunta ako sa bintana ng sala at tiningnan ang aking sirang mailbox. Ang vandalismo ay biglang nagkaroon ng saysay. Isang psychological warfare na dinisenyo para iparamdam sa akin na mahina ako para sa imbitasyon nila. Inareglo nila ang bawat detalye mula sa paninira ng gamit hanggang sa peking sorry tungo sa grand finale bukas ng gabi. Pero nagkaroon sila ng isang malaking pagkakamali. Inakala nilang mananatili akong walang alam sa plano nila. Pumunta ako sa drawer ng desk kung saan ko tinatago ang mahahalagang numero. Ibinigay sa akin ni Don Pedro ang kanyang business card noong nakaraang taon sa birthday ni Carding, isang kilos ng respeto sa pagitan ng magbalae. Tumawag ka kahit kailan, Jose. Dapat mas makilala natin ang isa't isa. Na-appreciate ko ang pagiging direkta niya. Ang kawalan niya ng yabang sa kabila ng kanyang yaman. Ngayon, ang business card na yon ay kumakatawan sa ibang bagay, isang oportunidad. Ang isip ko bilang engineer ay nagsimulang suriin ang sitwasyon ng may katumpakan. Gusto nila akong ipahiya sa harap ni Don Pedro para ipakita ang kanyang superiority at masiguro ang mana. Pero paano kung malaman ni Don Pedro ang panluloko nila ng mas maaga? Paano kung malaman niyang ang kanyang anak at manugang ay minamanipula siya sa pamamagitan ng pagiging malupit sa isang matandang kapamilya? Hindi itinayo ni Don Pedro ang kanyang imperyo sa negosyo sa pamamagitan ng pagkonsinte sa kasinungalingan. Mula sa maikli naming pag-uusap, nakilala ko ang isang tao na pinahahalagahan ang katapatan higit sa panlipunang ambisyon. Hindi niya matutuwa na ginagamit siya bilang kasabwat sa pang-aabuso. Ang numero ng telepono ay tila tumitibok sa mga posibilidad habang hawak ko ang card. Isang pag-uusap lang ay pwedeng magbago ng lahat. Hindi eksaktong paghihiganti, kundi hustisya. Pagsisiguro na ang mga mapagmanipulang plano ay may katapat na kahihinatnan. Tiningnan ko ang orasan sa kusina. 9:00 ng umaga. Nasa opisina na si Don Pedro, malamang nagbabasa ng kontrata. Magandang oras para tumawag sa kapwa negosyante, kahit retired na ang isa. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis si Carding kahapon, nakaramdam ako ng iba bukod sa sakit at lito. Layunin, direksyon. Kumpiyansa na hindi ako magiging biktima ng kahit sino, kahit pa ng sarili kong anak. Ang paghahanap sa card ni Don Pedro ay mas matagal kaysa inaasahan, pero nahanap ko rin. Nakasingit sa pagitan ng insurance documents. Ang card ay mabigat sa aking mga daliri. Mamahaling papel na nagsasabi ng tagumpay na pinaghirapan, hindi minana. Mills Commercial Development. Peter Mills, Director. Ginoong Pedro. Sa ilalim noon ay ang direct office number at cellphone number niya.
Umupo ako sa aking reading chair na may tanaw sa bintana at orasan at kinuha ang telepono. Ang estratehiya ay nangangailangan ng tamang tiyempo. Ano ba ang sasabihin ko sa kanya? Ang totoo, syempre, pero dapat ay pulido. Kailangang malaman ni Don Pedro na minamanipula siya ng anak at manugang niya. Pero hindi ako pwedeng magtunog na matandang reklamador. Sa isip ko, Don Pedro, si Jose to. Tungkol sa dinner bukas, masyadong formal. Hello Pedro, si Jose to. Kailangan nating pag-usapan si Carding at Bea. Masyadong agresibo. Kailangan ng balanse ng respeto at urgency. Ang mga facts ay simple. Narinig ko ang usapan nila. Plano nila akong ipahiya. Kahit ang gamit ko ay sinira para lang pahinain ang loob ko. Kailangan ko ng tiwala niya. Bumalik ako sa telepono, card sa kamay, at huminga ng malalim. Ang pag-uusap na ito ang magtatakda kung ang gabi bukas ay magiging tagumpay nila o kanilang pagbagsak. Kung mananaig ba ang hustisya laban sa manipulasyon. Pamilyar ang mga numero sa aking mga daliri habang nagdadial. Professional muscle memory mula sa dekadang pagtawag. Nagring ang telepono. Sinagot ni Don Pedro ang tawag at sinabi ko sa kanya ang lahat ng walang pag-asa na maniniwala siya. Ngunit sa gulat ko, ang sinabi ko ay ikinabigla niya at hindi niya itinago ang kanyang lito at galit. Sinabi ko sa kanya ang plano ko at pumayag siyang tulungan ako. Kinabukasan ng gabi, nagmaneho ako sa exclusive na Hillcrest neighborhood na tila surreal sa akin. Mga Mercedes at BMW ang nakaparada sa kalsada na parang mga hiyas. Ang mga Christmas lights ay kumukutitap mula sa mga mansyon na kasya ang 3 pamilyang tulad ng sa akin. Ang bahay ni Carding ay nasa dulo ng cul-de-sac. Ang itim na Bentley ni Don Pedro ay nangingibabaw sa driveway, napapaligiran ng iba pang luxury cars. Pinarada ko ang luma kong Honda sa tabi ng makintab na Porsche. Ang contrast ay halos nakakatawa. Mula sa malalaking bintana sa harap, nakikita ko ang mga anino sa loob ng eleganteng dining room. Mga kasosyo ni Don Pedro sa negosyo, walang duda na mga manunood para sa planong kahihiyan ngayong gabi. Tinitingnan ang sarili sa rearview mirror. Inayos ko ang aking kurbata at jacket. Ang parehong dark blue suit na suot ko sa libing ng asawa ko ay mukhang disente naman, kahit luma na tignan kumpara sa mga designer clothes sa loob. Iyon mismo ang inaasahan ni na Carding at Bea. Pero habang naglalakad ako sa sementadong daanan, kampante ang aking mga hakbang at kalmado ang paghinga. Hayaan silang magkaroon ng sandali ng tagumpay. Ang hustisya ay dumarating kapag hindi inaasahan. Bago ko pa mapindot ang doorbell, bumukas na ang pinto ng may theatrical precision. Nakatayo si Carding sa ilaw, ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot, ang mukha ay may malupit na kasiyahan. Aba, tignan mo kung sino ang nasa pintuan. Ang boses niya ay sadyang pinalakas para marinig ng mga bisita sa loob. Talaga bang inakala mong nababagay ka dito ngayon? Sa likod niya ay lumitaw si Bea, parang supporting actress. Ang kanyang itim na cocktail dress ay malamang mas mahal pa sa budget ko sa pagkain sa isang buwan, at ang ngiti niya ay matalim. Naku, nakakatuwa to. Dumating talaga siya. Humarang si Carding sa pinto. Ang katawan ay nagpapakita ng kontrol. Linawin ko lang sa'yo ng mabuti. Tumaas ang boses niya. Hindi ka na pamilya sa amin. Ang mga magulang lang ni Bea ang pamilya namin ngayon. Lumayas ka. Ang mga salita ay tumama sa malamig na hangin. Sa loob, nakikita kong tumigil ang mga bisita sa pag-uusap. Ang iba ay lumingon para tignan ang gulo. Ang tawa ni Bea ay narinig sa likod ni Carding. Nakita mo ba ang mukha niya? Mas maganda pa kaysa sa inakala natin. Pero sa halip na masaktan, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam ng pagkabuo. Ito mismo ang pinaghandaan ko. Ito mismo ang kailangang kumpirmahin ni Don Pedro. Naiintindihan ko. Ang boses ko ay matatag. Nakakadismaya ang pagiging kalmado para sa kanilang palabas. Well, Carding, sana makuha mo ang lahat ng nararapat sa iyo ngayong araw. Tinitigan ko siya sa mata gamit ang dignidad ng isang taong nagtrabaho ng marangal buong buhay niya. Lahat-lahat. Naguluhan siya sandali. Hindi ito ang script na sinulat niya. Walang pagmamakaawa, walang kahihiyan.
Tama yan, matanda, layas. Balik ka na sa bahay mong pangkarpintero kung saan ka nababagay. Pero nabawasan na ang diin sa boses niya, nabagabag sa hindi ko inaasahang pagtitimpi. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa kotse nang may maayos na hakbang. Tuwid ang likod sa kabila ng lamig ng Disyembre. Sa likod ko, narinig ko ang pilit na tawa ni Carding at mga komento ni Bea. Pero parang malayo na ang mga salita nila. Pagkasakay ko sa Honda, pinanood ko ang bahay mula sa windshield. Sa loob ng mga mamahaling bintana, nagpatuloy ang mga bisita ni Don Pedro, walang kamalay-malay na makakasaksi sila ng ibang klaseng palabas. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Don Pedro. 2 ring lang, sumagot na siya. Professional pero mainit ang boses. Jose, tulad ng pinag-usapan natin, sabi ko lang habang nakatingin sa bahay kung saan akala ng anak ko ay nanalo na siya. Naiintindihan ko ng lubos. Ang tono ni Don Pedro ay may bigat ng isang taong nagtayo ng imperyo. Mabilis bumasa ng sitwasyon at desidido. Salamat sa pagpapaalam sa akin. Natapos ang tawag. Walang dramatikong pahayag, walang mahabang paliwanagan. 2 lalaki lang na nakakaalam na ang ilang pagtataksil ay nangangailangan ng agarang kahihinatnan. Itinaas ni Don Pedro ang kanyang baso ng alak, kinuha ang atensyon ng lahat. Tumahimik ang kwarto habang ang mga elit ng negosyo ay humarap sa kanya, umaasa ng masayang pagbati. Mga kaibigan, ang boses ni Don Pedro ay may awtoridad na nagbigay sa kanya ng milyon-milyon. Ngayong bisperas ng Pasko, gusto kong pag-usapan ang family values, ang mga tunay na pagpapahalaga na mas importante kaysa sa katayuan sa lipunan o tagumpay sa pananalapi. Napangiti sina Carding at Bea, iniisip na ito ay validation ng ginawa nila. Patunay na nagustuhan ni Don Pedro ang pagpapakita nila ng superiority laban kay Jose. May natutunan ako ngayong araw tungkol sa mga taong mas pinapahalagahan ang pera kaysa karakter, na minamanipula ang relasyon sa pamilya para sa sariling kapakinabangan. Nanatiling kaswal ang tono ni Don Pedro, pero ang mga salita ay tumpak na tumatama. Mga taong tinatrato ang matatandang kapamilya bilang props sa kanilang mga plano sa pag-angat sa lipunan. Unang dumaan ang anino ng kalituhan sa mukha ni Carding. Hindi ito ang papuri na inaasahan niya. Natutunan ko rin ang kaibahan ng yaman na minana at dignidad na pinaghirapan. Sa pagitan ng mga taong nagpapatayo ng sarili sa pamamagitan ng paghihila, pababa sa iba, at sa mga taong pinapanatili ang integridad anuman ang laman ng bangko. Nagsimulang maglaho ang ngiti ni Bea habang nagtinginan ang mga bisita. Ang ibig sabihin ni Don Pedro ay naging malinaw. Kaya ngayon, pinipili kong gastusin ang Pasko ko kasama ang mga taong nakakaunawa na ang katapatan sa pamilya at disenteng pagkatao ay mas mahalaga kaysa sa mga mapagmanipula at sakim na mga anak. Ibinaba ni Don Pedro ang baso ng may diin. Pinipili kong lisanin ang bahay na ito at ang kumpanyang ito. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Tapos naglakad si Don Pedro papunta sa pinto nang may kalmadong determinasyon, buo ang desisyon, tulad ng business efficiency na nagtayo ng kanyang imperyo. Papa, sandali! Boses ni Carding na nabasag sa desperasyon, pero hindi tumigil si Don Pedro. Daddy, hindi mo naiintindihan, simula ni Bea, pero inaabot na ng tatay niya ang quote nito. Walang bisita ang nangailangan ng paliwanag. Sa social hierarchy, common sense ang sumunod kay Don Pedro. Isa-isa, nagsimulang magligpit ang mga bisita, bumubulong ng mga polite na paalam na wala namang naniniwala. Misunderstanding lang to, sigaw ni Carding na naging panik na. Maipapaliwanag namin. Pero hindi na kailangan ng paliwanag. Nagsimula ang alisan at sa loob ng ilang minuto, ang eleganteng dinner party ay naging awkward na pag-uunahang lumabas. Si Don Pedro ang unang lumabas ng bahay. Ang kanyang marangal na lakad ay tumagos sa hangin ng Disyembre papunta sa aking simpleng Honda. Sa likod niya ay sumunod ang 3 iba pang bisita, mga matagumpay na tao na nakasaksi ng kakaiba. Jose! Ang boses ni Don Pedro ay may tunay na init habang lumalapit sa kotse ko. Naniniwala akong may mas magandang lugar tayong mapagpapalipasan ng Pasko. Tunay nga, binuksan ko ang pinto. Sumunod kayo sa akin, mga Ginoo.
Hindi ito malayo. Likas na nabuo ang convoy. Ang luma kong Honda ang nanguna sa parada ng mga luxury cars sa gabi. Sa rear view mirror, pinanood ko ang mga Bentley at Mercedes na sumusunod sa simple kong kotse na parang prosesyon, bagaman parang selebrasyon ito. Kailangan kong itanong, sabi ni Don Pedro mula sa passenger seat. Paano mo na lamang paghandaan ang araw na ito? Matapos kong marinig ang usapan nila kahapon ng umaga, tinawagan kita agad. Pero bago pa yon, nagmaneho ako sa traffic light. Ilang buwan ko nang pinapanood ang pagbabago ni Carding. Isa sa mga bisita, matalik na kaibigan ni Don Pedro, ay dumungaw mula sa likod. Talaga bang naghanda ka ng alternatibong hapunan? Buong handaan? Tumango ako. Niluto ko ngayong araw, mukhang matalino na magkaroon ng backup plan. Tumango si Don Pedro nang may paghanga. Karamihan sa tao ay iiwas na lang sa gulo o pupunta ng hindi handa. Wala kang ginawa sa 2 yon. 40 taon sa konstruksyon. Natututo kang magplano para sa lahat ng posibilidad. Laging magkaroon ng backup plan kapag nakikitungo sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Ang irony ay hindi nakalampas sa akin. Tinatawag ang sarili kong anak na hindi mapagkakatiwalaan. Bumalik kami sa aking barangay kung saan ang mga simpleng bahay ay ibang-iba sa lugar na pinanggalingan namin. Ang Christmas lights ay kumukutitap sa maliliit na bakuran, lumilikha ng mainit at tunay na kapaligiran na hindi nabibili ng pera. Yan ang sinusubukan kong sabihin sa toast ko, patuloy ni Don Pedro, nakatingin sa mga bahay. Ang tunay na yaman ay wala sa bank account o designer clothes. Nasa karakter yan, katapatan kung sino ka kapag walang nakatingin. Pumarada ang ibang sasakyan sa kalye ko, mga mamahaling kotse na mukhang out of place sa tapat na lugar na ito. Bumaba ang mga bisita, hindi nang may pandidiri, kundi may tunay na kuryosidad sa lalaking naisahan ang mga manloloko. Kailangan kong banggitin, sabi ni Don Pedro habang naglalakad kami sa pinto. Tinatapos ko na ang lahat ng business relations kay Carding simula ngayon. At si Bea? Huminto siya, may sakit sa mukha. Mas maliit na ang mamanahin niya kaysa sa inaasahan niya. Pasensya na, Don Pedro. Hindi ko intensyong magdulot ng gulo sa inyo ng anak mo. Wala kang idinulot, Jose. Inilantad mo lang kung ano ang nandyan na. Huminto siya sa hagdanan ko, nakatingin sa mga kotseng nakaparada. Ang mga taong ito, turo niya sa mga kasama namin, nirerespeto nila ang ginawa mo ngayon, pati ako. Si Aling Nena sa kabilang bahay ay sumilip sa kurtina sa kakaibang koleksyon ng mga kotse, malamang iniisip kung nanalo ba ako sa loto. Sa isang banda, parang nanalo na rin ako. Isang club ng mga taong mas pinapahalagahan ang katapatan kaysa mana. Tuloy kayo sa aking tahanan, sabi ko, nilalabas ang susi. Ang mainit na ilaw ay bumuhos mula sa bintana. At nakita ko ang aking hapagkainan na nakaayos para sa eksaktong bilang ng mga tao na nakatayo sa likod ko ngayon. Ang gabi ay malayo pa sa katapusan. Ang pagbubukas ng pinto ay parang pagpapakita ng isang obra maestra. Ang mainit na ilaw ay bumuhos mula sa simple kong sala. Inilalantad ang Christmas tree na dinekorasyonan ko ng mga palamuti na naipon sa loob ng dekada. Ang mesa na nakikita mula sa arko ay nakaset para sa 8, gamit ang pinakamagandang porselana ng asawa ko. Diyos ko, Jose! Unang pumasok si Don Pedro. Talaga bang inihanda mo ang lahat ng ito? Nagsimula akong magluto ng tanghali, sagot ko. Tinutulungan ang mga bisita sa kanilang mga coat. Parang ito ang tamang gawin. Amoy inihaw na pabo, palaman, at apple pie ang bahay. Mga amoy na nagsasabi ng totoong holiday, hindi social performance. Sa kusina, naghihintay ang mga pagkain, lahat ay perpektong nakatiming. Ang mga bisita ay gumalaw sa loob ng bahay nang may paghanga, tumitingin sa mga litrato ng pamilya. Sila ay matatagumpay na tao, mga kamag-anak at partner ni Don Pedro, sanay sa luho, pero mukhang mas komportable pa sila dito kaysa sa mahal na palabas ni Carding. Pakiramdam ko Pasko na, komento ng isa. Tunay na Pasko. Nagsimula akong maglabas ng pagkain. Gininto ang pabo, mashed potatoes na may totoong butter, green beans mula sa sarili kong hardin.
Agad akong sinamahan ni Don Pedro, nagbitbit ng salad bowls ng hindi inuutusan. Kailan mo huling nakita na nagsilbi ako ng sarili kong hapunan? Tanong niya ng mahina habang nagsasalin ng tubig. Kadalasan may gumagawa niyan para sa akin. Ngayon, pamilya at magkakaibigan lang tayo na nagsasalo, sagot ko. Ang pagbabago ay kapansin-pansin. Si Don Pedro, na may-ari ng kalahati ng commercial district, ay tumutulong sa isang matandang karpintero na maghain at natural ito. Ang kanyang mga partner na sanay sa 5-star restaurants ay pinuri ang simple kong luto ng may tunay na sigla. Napakasarap ng pabong ito, Jose, sabi ng isa. Saan ka natutong magluto ng ganito? 45 taon ng kasal, sagot ko, nagsasalin ng alak na tinago ko para sa espesyal na okasyon. Tinuruan ako ng mabuti ng misis ko bago siya pumanaw. Ang usapan ay umikot sa mga kwento ng pamilya, tapat na trabaho at mga halaga na totoong mahalaga sa buhay. Ang mayayamang negosyanteng ito ay naging relax, tumatawa at nagbabahagi ng alaala ng kanilang simpleng simula. Itinaas ni Don Pedro ang kanyang baso nang matapos ang main course. Jose, gusto kitang pasalamatan para sa araw na ito. Hindi lang sa paglantad ng totoo, kundi sa pagpapaalala sa amin kung ano ang itsura ng tunay na hospitality at tunay na pamilya. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o pera. Tungkol ito sa mga taong sumusuporta sa iyo kapag mahalaga, dagdag ng isa pa. Dahan-dahan akong tumayo, tumahimik ang lahat. Ang mainit na ilaw mula sa Christmas tree ay nagbigay ng banayad na anino sa mga mukha na naging kakampi, naging kaibigan sa loob ng isang gabi. May mga headlight na lumitaw sa bintana sa harap. 2 kotse ang huminto sa likod ng iba, namatay ang makina ng pabigla. Itinaas ko ang aking baso, tumitingin sa paligid ng mesa. Para sa pamilya, simula ko, hindi ang pamilyang kinagisnan natin, kundi ang pamilyang pinipili natin, ang mga taong sumusuporta sa atin kapag biglang bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Carding sa sala na parang lumulusob na hukbo, si Bea ay nasa likod niya, parehong gusot na ang mamahaling damit at mukhang desperado. Ang kakapal ng mukha niyo. Basag ang boses ni Carding sa galit nang makita ang eksena. Si Don Pedro at ang mga bisita komportabling nakaupo sa simple kong mesa. Ang kakapal ng mukha niyong nakawin ang mga bisita namin. Ang reaksyon sa paligid ng mesa ay agaran at hindi komportable. Ibinaba ng mga bisita ang kanilang baso, saksi sa pagpapakita ng pribilehiyong galit. Napadilim ang mukha ni Don Pedro sa kahihiyan para sa kanyang anak na nakatayo sa tabi ni Carding habang umiiyak sa dismaya. Wala akong ninakaw na kahit sino, kalmado kong sagot. Inalok ko lang sila ng lugar kung saan tatanggapin sila bilang bisita, hindi gagamitin bilang props. Minanipula mo sila, tili ni Bea, nakaduro sa akin. Binaligtad mo sila gamit ang mga drama mo at kawawang matanda act mo. Tumikhim ang isa sa mga partner ni Don Pedro. Actually, umalis kami dahil sa toast ng tatay mo tungkol sa family values. Nakapagtuturo yon. Bumaling si Carding sa mga bisita. Nagsisinungaling siya sa inyo? Isa lang siyang mapait na matandang karpintero na hindi matanggap na naungusan siya ng anak niya. Sinabotahin niya ang dinner namin dahil naiinggit siya sa tagumpay namin. Tagumpay? Ang boses ni Don Pedro ay humiwa sa kwarto na parang kutsilyo. Yan ba ang tawag mo sa pagpaplano na ipahiya ang tatay mo para magpa-impress sa akin? Lumuhod si Bea sa tabi ng upuan ng tatay niya. Daddy, please. Hindi mo naiintindihan. Sinusubukan lang naming ipakita kung gaano ka namin kamahal. Sa pamamagitan ng paggamit kay Jose bilang target ng pangungutya? Ang boses ni Don Pedro ay puno ng pagkadismaya. Sa pamamagitan ng pagpaplano ng pampublikong kahihiyan niya bilang libangan? Hindi ganun yon, pilit ni Carding, pero mahina na ang boses. Gusto lang naming ipakita ang contrast sa pagitan ng tumahimik ang kwarto, maliban sa hikbi ni Bea. Ang mga mukha sa paligid ng mesa ay nagpapakita ng awa para sa akin at pandidiri sa mag-asawa. Ito ay matatagumpay na tao na nakakaunawa sa halaga ng karakter at nasaksihan nila ang kawalan nito. Namula ang mukha ni Carding sa galit at desperasyon. Humarap siya sa akin. Sira na ang lahat.
Alam mo ba kung magkano ang kapalit nito sa amin? Ang legacy ni Don Pedro, ang kinabukasan namin. Ang kinabukasan niyo ay hindi na itayo sa matibay na pundasyon, sabi ni Don Pedro, dahan-dahang tumatayo. Ang awtoridad sa galaw niya ay kumuha ng atensyon ng lahat. Itinayo ito sa manipulasyon, kasakiman, at sa pag-aakala na hindi ko matutuklasan ang tunay ninyong ugali. Tumingin si Bea sa ama niya nang nagmamakaawa. Daddy, please, huwag. Ang boses ni Don Pedro ay may pinalidad na tumabon sa lahat ng protesta. Nakatayo siya nang may presensya ng nagtayo ng imperyo. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa anak at manugang ng may malamig na pagsusuri ng taong nakatuklas ng anay sa kanyang pundasyon. Bea, Carding, simulan niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa dining room. Ngayong araw, inilantad ninyo ang sarili niyo bilang mga taong iniwasan ko sa buong buhay ko sa negosyo. Mapagmanipula, sakim at hindi tapat. Dad, hindi mo pwedeng... Simula ni Bea, pero itinaas ni Don Pedro ang kamay para patahimikin siya. Kaya ko at gagawin ko. Effective immediately, tinatanggal na si Carding sa lahat ng ugnayan sa Mills Commercial Development. Ang trabaho mo, access sa resources at kinabukasan sa kumpanya, tapos na. Namuti ang mukha ni Carding. Don Pedro, please, magpapaliwanag ako. Isa pa, patuloy ni Don Pedro. Ang testamento ko ay babaguhin sa susunod na linggo. Bea, ang mana mo ay babawasan sa eksaktong kung ano ang dinala ni Carding sa kasal na ito. Wala. Ang karamihan ng yaman ko ay mapupunta sa mga charity na totoong nakakaunawa sa pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Hindi mo pwedeng gawin yan, iyak ni Bea. Anak mo ako. Oo, anak kita. At ngayong araw, ipinakita mo kung anong klaseng anak ang pinili mong maging. May malalim na lungkot sa boses ni Don Pedro. Isang taong magpapahiya ng matanda para sa sariling kapakinabangan. Taong mas mahalaga ang pera kaysa sa disenteng pagkatao. Sa paligid ng mesa, tumango ang mga partner ni Don Pedro bilang pagsang-ayon. Gumawa ng huling desperadong pagtatangka si Carding. Kasalanan niya ang lahat, turo niya sa akin nang nanginginig ang kamay. Binaligtad ka niya laban sa amin. Nilason niya ang isip mo ng mga kasinungalingan. Sinabi sa akin ni Jose ang totoo, simpleng sagot ni Don Pedro. Isang bagay na mukhang hindi niyo kayang gawin. Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ang bigat ng hustisya. Carding, pasensya na kung umabot sa ganito. Totoo, pero pinili mo ang landas na ito noong nagdesisyon ka na ang pagmamahal ko sa'yo ay bagay na pwedeng abusuhin, hindi pahalagahan. Itago mo ang peking awa mo, sumbat ni Carding, pero basag na ang boses niya. Sinira mo ang buhay namin. Hindi, sabi ko nang mahina. Kayo ang gumawa niyan sa sarili niyo. Siniguro ko lang na ang mga kahihinatnan ay humabol sa mga pinili niyo. Hinawakan ni Bea ang braso ni Carding, hinihila papunta sa pinto. Tara na, hindi natin sila kailangan. Pero habang nagsasalita siya, lumubog ang realidad. Walang negosyo ni Don Pedro, walang mana, walang koneksyon. Wala na silang natira, kundi ang isa't isa at ang bunga ng kanilang ginawa. Umalis sila ng walang salita. Ang pagsara ng pinto sa likod nila ay pinalidad ng pagtatapos ng isang kabanata. Ang katahimikan na sumunod ay iba sa awkward na tensyon kanina. Ito ay katahimikan ng hustisyang naganap. Napaupo ng mabigat si Don Pedro, biglang nagmukhang matanda. Jose, may utang akong malalim na paumanhin sa'yo, hindi lang sa inasal nila, kundi sa hindi ko pagkakita nito ng mas maaga. Walang kailangang humingi ng tawad, sagot ko. Minsan nakikita natin kung ano ang gusto nating makita sa mga taong mahal natin. Itinaas muli ng isang bisita ang kanyang baso. Para sa tunay na family values at sa mga taong isinasabuhay ito sa halip na pinag-uusapan lang. At sa second chances, dagdag ni Don Pedro, nakatingin sa paligid ng mesa nang may ngiti. Minsan ang pamilyang kailangan natin ay hindi yung kinagisnan natin, kundi yung maswerteng nahanap natin. Itinaas ko ang aking baso sa huling pagkakataon. Para sa bisperas ng Pasko, sabi ko ng simple, at sa pagpapaalala na karakter, hindi yaman ang nagpapayaman sa buhay. Sa labas, nagsimulang bumagsak ang niebe sa tahimik na barangay,
Tinatakpan ang mga bakas ng paa ng mga umalis at binibiyayaan ang mga nagpasyang manatili. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please like this video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impression sa kwentong ito sa comments. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.